ito nga yung aking pasaporte mga sesh, di ba? Ito yung ating Dutch passport, tsaka yung ID ko. Ayan, nung nagstay ako sa Netherlands ng 3 taon, ay naging citizen na ako dito mga sesh. So, ayan mga seshwang, finally, at free na tayo sa ating work. So, sa Abu Dhabi mga sesh, nag-ano ako doon, 4 years, tapos 1 year sa 1 year tayo sa Dubai. So, and then, nag-cross country tayo sa Malta. So, hello mga seshwang! Welcome back sa another vlog dito lang sa That's Pinay Adventures! So, ayan mga seshwang, finally, at free na tayo sa ating work. So, naka-off na ako ngayon. Kasi naman, ay wala tayong pasok mga sesh dahil holiday na dito sa Netherlands. At babalik kami sa work on January 5 mga sesh. Kaya naman, mag-chill tayo sa bahay. At syempre, mag-chika na rin tayo, o diba? So, chill-chill din pag may time mga seshwang. Pahinga din pag may time. At kailangan din nating mag-aura-aura pag may time. So, for today's video mga sis, share ko sa inyo yung aking journey sa pag-abroad bilang isang trans, ganon. So, ayan mga sis, share ko sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko. Actually, na-share ko na to, pero ito namang video na to mga sis, ay yung kung ano yung mga ginawa kong steps, ganon. Kung ano yung mga styles and techniques ko sa pag-apply ng work, especially sa pag-abroad as an OFW mga sis, bilang isang trans. So, sa ngayon muna mga sis, ay mag-aayos ako ng ating tawag dito, hugasin habang nagchichika tayo, o diba? So, ito ang ating paghugasan mga seshwang. So, kailangan ko nang i-dry itong ating tawag dito, hugasin dito. Kasi naman, maghuhugas ulit tayo ng ating mga plato, ganyan. So, ito siya. Hindi ko pa ito nahugasan kasi puno yung ating washing machine or dishwash machine. Ayan. So, dito namin siya hinuhugasan mga sis. Ang ating mga plato, ganyan. Napakabongga nito kasi hindi ka na mahihirapan mga seshwang. Maglagay ka na lang dyan. Ayan, tapos na. Tapos dito, ilagay natin yung tablet niya, yung pinakasabon niya para mahugasan natin ang ating mga kaplatuhan. So, ito din yung ating mga tawag dito, cutlery, skeme, ganon. At alam niyo ba mga sis, ang bilis ng panahon. Diyos ko, Lord. Magpipitong taon na pala ako sa Netherlands. At alam niyo ba na nung nagstay ako sa Netherlands ng 3 taon, ay naging citizen na ako dito mga sis. At 'di ba, meron tayong pa-video nung ako ay nag-naturalize dito sa Netherlands. At ayan, nakuha natin yung ating pasaporte mga sis. Syempre dahil citizen na tayo dito sa Netherlands. Ganon kabilis mga sis. 3 years lang yun na inantay ko. O kumbaga, 3 years lang yung binuo ko na pagstay sa Netherlands at nakapag-apply tayo ng citizenship at hanggang sa nakakuha tayo ng ating Dutch passport dito sa Netherlands. Kaya naman, ikukwento ko sa inyo mga sis yung ating eksena doon sa mga ganap natin sa pag-apply abroad before at hanggang sa ngayon na naging Dutch citizen tayo dito sa Netherlands. So, syempre mga sis, ayan. Ang una kong pinag-abroadan mga sis, alam nyo ba, ay sa Abu Dhabi. So, nag-Abu Dhabi muna ako mga sis. Pero sa Pilipinas pa lang, meron na akong mga experience, ganyan. So, nag-work ako sa Pilipinas, siyempre nakita niyo naman, di ba? Na-chika ko na sa inyo dati na nagtrabaho tayo sa mga iba't ibang katrabahuan sa Pinas. Halimbawa, nung nag-aaral ako mga seshwang, ang trabaho ko doon ay sa Jollibee, sa Greenwich, ganon. So, doon ako nag-work, ganyan. And then, hindi ako natagal sa Pinas mga sesh na nag-work. So, nung nakapagtapos na ako ng college, nag-work ako sa Baguio, 1 year din ako doon. Tapos, umuwi ako sa probinsya namin, nag-work ako sa hotel. So, naging supervisor tayo doon. And then, nag-abroad na ako sa Abu Dhabi. Ayan ang ating mga ganap mga sesh. So, sa Abu Dhabi mga sesh, ako doon, 4 years, tapos 1 year sa 1 year tayo sa Dubai. So, in total, sa UAE, ay naka 5 years ako doon mga seshwang. And then, nag-cross country tayo sa Malta. So, ilagay ko muna natin mga bago dito mga seshwang.
So, ayun mga ses, nung nasa UAE ako, ang trabaho ko dun mga seswang ay sa restaurant. So, sa restaurant, sa Italian restaurant tayo mga sesh, at ang trabaho natin doon ay doon tayo sa cold kitchen. So, ayan. So, nag-cook tayo doon sa UAE, ganyan. Tapos naman guys, sa tawag dito, Abu Dhabi, sa Dubai, doon ako nag-work ng 1 year doon sa impyernong catering na yan. Diyos ko Lord, ang pag-aari ng Pilipina na may jowa ng Pakistan, naloloko ako. 'Di ba? Nakita niyo naman yung aking previous vlog nung nakwento ko sa inyo, yung aking horror experience sa Dubai na nag-work kami ng bonggang-bonggang ilang oras. Diyos ko Lord, halos wala kaming off mga sis. Tapos, yung may-ari kasi ng company na yon ay Pilipina. Tapos ang asawa niya, jowa-jowaan lang niya ay Pakistan. Ang yabang niya, Diyos ko Lord. Lagi kaming nagbabangayan kasi nga hindi makatarungan. Kayo na yung mag-work ng 7 days a week. Tapos, ang work ninyo ay nasa 15 hours a day. Ang day off nyo lang ay oras lang. Siguro mga 3 hours, ganun lang. Tapos, magbubunga nga pa. Nakakaloka talaga. So, hindi ko tinagalan mga sis. Umalis ako doon. So, ang company nila ay Charot. Huwag nang i-shout out. So, ayun mga sis, nag-apply ako online sa Pamalta dati. So, ayan. Nag-try lang ako mga seswang na mag-apply sa Malta online. Tsinaga ko talaga. Wala akong agent, wala akong agency. Kasi naman mga seswang, sa Malta, ang agent tsaka agency, ay, Diyos ko, masyado silang abusado kasi super singil sila ng bonggang napakamamahal na mga fees. Alam nyo ba na may naniningil pa dyan ng 10,000 euro, 15,000 euro, at based dun sa aking mga nakakilala before, nakakausap, ganyan, Diyos ko Lord, may 20,000 pa mga sis para lang makapunta sa Malta. So, hindi worth it kasi sa Malta guys, ano lang naman doon, ang liit ng sahod. So, super liit ng sahod mga sis. So, kapag nagbayad ka ng ganun, hindi worth it. Inegosyo mo na lang, ganun. So, luckily mga seswang, nag-apply ako online, natanggap naman ako, pero nag-antay ako ng matagal. Siguro mga buwan din yung inantay ko. Let's say mga 6 months before may nag-respond dun sa aking tawag dito, application. So, ayan mga sis, natanggap naman ako. Ayan. So, online lang mga sis, DIY lang. Ganun lang ang technique ko sa pag-apply sa abroad. Nag-agency lang ako nung umalis ako sa Pilipinas. From Philippines to Abu Dhabi. Yun guys, agency yun dun sa Makati. Pero after that, puro na ako online. Puro na ako direct hire, ganyan. Tapos mga seswang, nagpunta ako dito sa Netherlands. Siyempre, dahil kay Jowa. O, diba? So, yan yung reason kung bakit ako pumunta dito. Pero actually, si Jowa, hindi pa ito yung dati kong naging Jowa. May nauna pa. Pero hindi naman nag-abongga yung aming pagkasama noon ng pagrelasyon gano'n. So, naghiwalay din kami. Hanggang sa, na-meet ko itong si Jowa ngayon. Ayan, di ba si Yos? Tapos yun, nasa Amsterdam ako noon. 1 year ako doon guys. Tapos, dito naglipat na kami ng bahay dito sa lugar namin ngayon. So, tawag dito, 2020, nung nag-apply kami ng permit ko dito kay Jowa. Tapos, 2020, 21, 22, 23. Ay, 21 yata, basta mga ganon. Kasi 2025, nakuha ko na yung aking naturalization, ganon mga sis. So, ayan, 3 years lang yon na binuno. Tapos, ayun, nakapag-apply na tayo ng ating citizenship dito sa Netherlands, mga seswang. At last year ngayon na nakuha ko yung aking pasaporte. So, ayan mga ses, di ba? So, in total na inantay ko mga ses, dun sa pag-apply ko ng aking naturalization sa Netherlands, ay 5 months lang. Pero normally, mga seswang, standard, pag nag-apply ka dito, ay 1 year. So, alam nyo ba, nagugustuhan ko talaga ang country na to mga sis kasi ang simple lang ng mga patakaran, ang simple lang ng mga requirements, ganyan. Hindi mo na kailangan ng bonggang sandamakmak na requirements mga sis. Napaka-direct to the point nila na kung nag-apply ka ng work, halimbawa, ito ang kailangan mo. Yun lang, hindi katulad sa Pinas na, Diyos ko, Lord, ang daming ID, ang daming mga requirements, mga etche-etche, ganun. Dito hindi. Pag nag-apply ka ng work, ID card, tapos ang usapan. Ayun, makakapag-start ka na agad mga sis. So, ayan mga seswang, at 1 taon na din na nakaraan, simula nung tayo ay naging Dutch citizen. So, ito nga yung aking pasaporte mga sesh, di ba?
Ito yung ating Dutch passport, tsaka yung ID ko, ayan. Ganyan siya ang kanyang ganap, mga eksena. So, 1 year ago, naging Dutch citizen tayo, mga sis, ayan. So, ano nga ba yung ganap? After nung 1 taon tayong naging Dutch citizen, after nung nakapag-apply tayo ng citizenship, para sa akin, mga seswang, parang, maganda sa pakiramdam, masaya ka, kasi kahit papano, secured ka na dito, at hindi ka na nag-aalala o hindi ka nag-iisip na magre-renew ng ID card kasi magastos din yung mga seswang, pero luckily, yung permit ko ay 5 years. So, every 5 years, magre-renew ka. So, pero yung 3 years na yon, yung first 3 years, pwede ka nang mag-apply ng citizenship, mga ses, di ba? So, yun, nakapag-apply ako. At yun nga, nakuha natin yung ating pasaporte. So, ito na yung aking document ngayon. At ayun, mga seswang, so far, nung tayo nagkaroon na ng pasaporte dito, syempre, ang gusto ko talagang puntahan noon, na matagal ko nang gustong puntahan, yung United Kingdom, mga ses. O, diba? So, nakita niyo naman sa ating previous vlog, na nagpunta tayo ng United Kingdom, mga ses, sa London. Ayan. So, rumampa talaga ako dun, mga seswang, kasi kapag wala kang Dutch passport o European passport, mag-a-apply ka ng visa. Napakamahal, mga seswang, na mag-apply ng visa sa pa-UK. So, sabi ko, hindi muna ako mag-travel kasi ayoko nang ano ng mga document na yan, mag-process mga ses. Kasi bukod sa time consuming siya, syempre, pera na din, mahal. Siguro, gagastos ka ng mga nasa almost 500 euro para lang sa visa ng UK. So, o diba, ang laking pera nun. So, sabi ko, saka na, mag-ano na lang muna ako, mag-travel sa European country kung saan pwede ako mag-travel kahit yung ID card ko lang na temporary ang pupwede or yung permit ko dito is pupwede. So, ngayon, mga seswang, sa Dutch passport na yan ay napakabongga niya. Kasi kahit ano na, di ba, 190 countries, pwede mo na siyang ma-visit, mapuntahan, na wala kang iniisip na visa, na wala kang iniisip na immigration, keme, ganon, o di ba? Tsaka, dito, mga ses, sa Netherlands, hindi mahigpit ang kanilang immigration at tsaka napakabongga. So sabi ko, ay, ang tarit naman, di ba? Ang bongga, no? So kahit sino ka man, basta nakuha mo yung requirement at required ka na mag-apply ng mga seswang, Diyos ko Lord. Pasok sa banga talaga yan, mga sesh. So, syempre, mga seswang, di ba, nasabi ko na rin sa inyo noon, nabanggit ko na kung ano nga ba yung pinagdaanan ko nung ako'y nag-a-apply ng citizenship dito, mga ses, di ba? So, pinabalik-balik nila ako, mga ses. Diyos ko, ilang ulit nila ako pinagbalik-balik kasi daw kailangan ng 5 years nung aking stay dito. Hindi daw muna ako required mag-apply ng 3 years, keme, ganun. So, parang na-discriminate ako, mga ses, kasi nga siguro dahil trans tayo, LGBT, MA, ganun. So, kasi Muslim yung nandun na reception dati. Kumbaga parang ayaw talaga niya tanggapin. Yun talaga hindi ko makakalimutan, mga ses, na experience. At alam nyo ba, mga ses, nung natapos na yung aking process, at saka ni-report ko din talaga siya, kasi nireklamo ko siya doon sa pagdi-discriminate niya sa akin. Dahil, nung ano na, hindi ko na siya nakita talaga sa doon sa government, sa municipality. Hanggang ngayon, hindi ko na siya nakikita kasi malapit lang yung bahay namin sa municipality. At madalas akong pumunta doon lately lang ng mga nakaraang buwan. As in, wala. Wala na yung bilat na yun, mga ses. So, siguro tinanggal na siya kasi nga, nagkaroon siya ng discrimination case, eme. Tapos, mga seswang, ang requirement lang, alam nyo ba, ang requirement lang sa pag-apply dito ng citizenship ay unang-una, mga seswang, yung language requirement. So, kailangan meron kang diploma, mga ses, Diyos ko Lord. Bago ang lahat, diploma muna. Alam nyo ba, nung nag-apply ako ng permit ko dito, before ako nakapag-apply ng permit, mga seswang, ay kinailangan ko muna ng Dutch language diploma or yung certificate. Ayan. Dati kasi yung A1 pa yung required. So, ngayon, mga seswang A2 na, tapos pagka na, magbi-B1, ganun. So, ang ganap, mga seswang, so, nakapasa naman ako, self-study, ayan, tinanggap yung application. Tapos, yun na, mag-aantay ka na ng 3 years, at pagka naka 3 years ka, pwede ka na mag-apply, mga seswang, ng naturalization mo, pero mag-e-exam ka ulit ng another level. So, kung ang sabi sa'yo ay, ito ang language requirement mo, B1 or A2, yun ang iyong ipapasa na kailangan ng national diploma, mga ses. Ayan. So, pinasa ko yung A2 kasi yun yung required sa akin dati. So, ayan. So, nakakuha tayo ng A2 Dutch Language Diploma. Tapos, yung birth certificate ko, mga ses, ayan yung pinasa ko. And then, ano pa ba? Tsaka yung
sa Kemente, yung calculation ng years of stay mo, actually sila lang gagawa nun para sa'yo. So actually, ang ipapas mo lang na requirement ay yung language requirement at saka yung iyong birth certificate and then yung ID card mo, yung permit mo, tsaka passport. Ayun lang. Tapos magbabayad ka na ng 1,000 euro mahigit mga seswang. Kasi that time nagbayad ako ng 1,037 euro, something like that. Tapos, ayun na, mag-aantay ka na ng mga processing niya. Tapos online, pwede kang mag-login, pwede mong makita doon yung progress ng application mo mga ses. Ayan. O, diba? Ganun kabilis. Tapos, tawag dito, after 5 months, nakuha ko na yung result mga seswang na positive result. So, ayan. And then, i-invite ka ng municipality para mag-swear yung oath-taking, ganon. So, yun yung tawag na ceremony. At kapag, hindi ka nag-attend, hindi ka makakakuha ng citizenship. Kahit na-approve pa yan, kasi yun yung pinaka-importanting part ng naturalization, yung ceremony mga ses. Kasi manunumpa ka doon. So, ayan. After that mga seswang, bibigay sa'yo yung certificate ng naturalization mo. Ayan. And then, nakalagay doon na meron kang Dutch nationality. Tapos mga ses, alam nyo ba na kapag after 1 week, pwede ka na mag-apply ng travel document mo sa municipality din. Yung passport at yung ID card. So, ayan. Ito yung, di ba, napakita ko na sa inyo. Yung passport tsaka ID card, ganito yung i-apply na document ng Netherlands. So, ayan ang ating pasaporte at ang ating ID card mga ses. So, ngayon mga ses, ano naman eksena nung ating old travel document as a Filipino passport? Ganyan. Alam nyo ba mga seswang, sa Netherlands kasi, hindi pwede yung mag-dual national ka. So, wala silang dual nationality. Ngayon, nung nag-apply ka ng citizenship mo mga ses, kailangan pumirma ka doon na willing kang i-give up yung Filipino passport mo. And then, during the process, pagka nakuha mo na yung Dutch passport mo tsaka ID card mo, pupunta ka ngayon sa embassy ng Pilipinas at ibibigay mo yung letter na galing sa government ng Netherlands, yun yung IND. So, si IND, mayroon siyang letter na ibibigay sa'yo and then ipakita mo yun sa embassy ng Pilipinas, papatranslate mo lahat ng mga requirements, magpapalegalize ka, ganun. Tapos, si Philippine Embassy, ika-cancel niya yung Philippine nationality mo mga ses. And then, ibibigyan ka ni Philippine Embassy ng official confirmation na hindi ka na Filipino citizen. So, meron akong ganun mga seswang. So, na-issuehan ako ng ganoon. Tapos, in-scan ko yon at sinend ko sa IND, sa government. And then, makaka-receive ka ng letter na officially canceled na ang iyong Filipino passport na meron ka na lamang iisang nationality, which is yun na nga yung Dutch nationality natin. So, ganyan. And, mag-check ka online mga ses, napaka-automated. Lahat ng government keme mo sa Netherlands, isang login mo lang mga ses, automatic na change na lahat ng details mo sa panibago mong citizenship. Ganon din naman pagka naglipat ka ng halimbawa ng address, ganon. System lang mga ses, mag-login ka lang, change na automatic yun. Napakabilis, Diyos ko Lord. Ganon kadali, ganon ka-high-tech ang Netherlands mga ses at ang ibang mga European countries dito sa EU. So, ang nangyari mga seswang, dun sa aking Filipino passport, ito siya. Ganyan siya, ang aking Filipino passport, na anuhan na siya, na stampan. So, ito kasi, hindi pa ito mag-expired. So, 10 years valid to mga seswang. So, ang expired nito ay 2029 pa yata ito. So, ayan, nilagyan na ng ganito, butas. So, may butas na yung aking old passport na hindi ko na ito pwedeng gamitin, na void na siya. Ayan. So, pagka-uwi tayo ng Pilipinas, meron tayong 1 month visa-free as a Dutch citizen mga seswang. Pero no worries kung gusto mo mag-stay ng mas matagal, ng mas bongga. Meron naman tayong parang yung balikbayan visa para sa mga dating Filipino citizen na 1 year validity. Mag-avail ka lang nun, sabihin mo lang sa immigration, ipakita mo lang itong old passport mo, kaya always keep that, and then meron ka namang kuhang balikbayan visa. Although, hindi ko pa ito natatry, pero ito ay based dun sa mga taong kakilala ko na nakapag-avail, ganon. So, ayan ang ganap mga seswang.
'Di ba ang bilis pagdating dito sa Netherlands. Ito talaga yung nagustuhan ko, mabilis at saka maganda yung medyo nga lang ang country, medyo parang may pagka lungkot, yung parang nakakalungkot dito kasi sa weather siguro mga sesyon ganyan. Pero overall naman, salary, ganon, trabaho, healthcare, ganyan, napakaganda ng country na itong mga session. So parang one of the best place to live, parang ganon. At syempre mga sis, kung gusto mo ng mga vlog tungkol sa pagpunta sa Europe, tungkol sa mga work permits, tungkol sa mga maraming bagay pagdating sa pag-work sa European country as an OFW, please visit my channel mga seswang, ang Trisha in Europe channel. Ayan. Lahat ng mga ganap sa channel na yan mga sis ay tungkol sa pagpunta lahat sa European country. Ayan, so nagpo-provide ako ng mga information based on my real experience lang mga seswang. Walang halong eme yung ating pa-vlog kasi lahat ng mga sinasabi ko sa channel na yon ay based on my experience na personal ko naranasan mga seswang, o diba? At kung isa ka sa mga gusto mag-abroad or mag-apply papuntang Europe at hindi mo alam paano magsimula, paano mag-apply, ano yung mga dapat i-prepare, ano yung mga dapat gawin, ayan. So, ginawa ko ng mas madali mga seswang at bumawa nga ako ng isang guide. So, ito yung aking nagawang guide. Ayan. Andyan lahat mga seswang na mga tips, advices, at lahat ng mga pwede nyong gawin, lahat ng mga proseso, ganyan, at saka yung mga 10 mistakes na dapat i-avoid. Ayan, nakaraniwang ginagawa ng mga non-EU foreigners or non-EU nationals, ganyan. Kaya hindi successful karamihan ang application job sa Europe kasi doon yung mga mistakes. So, ayan mga sis, ginawa ko siyang as one PDF and baka makatulong ito sa inyo. So, syempre mga sis, yung link ng ating pa-PDF ay nasa description box ng video na to. Kaya naman, tignan nyo sa comment or sa description box mga seswang kasi nandun yung ating napaka-helpful guide para sa pag-apply ng trabaho sa Europa. So, ayan mga seswang, I think that's all for today's vlog. At syempre, maraming salamat sa pag-join na naman sa akin sa pa-vlog na ito. O diba, at sisikapin natin mag-vlog ng more often para naman bongga ang ating channel mga seswang. O diba, so don't forget to like at i-share nyo na rin ang video na to. Syempre, mag-comment na din kayo mga seswang. O diba. So, medyo inaantok ako mga ses. Ang aking mata ay malamlam ngayon. Masyadong maarte ang aking mata ngayon. May lungkot na ito. Charing. So, ayun mga seswang, samahan nyo muna ako at tara, tawag dito, pumunta tayo sa eye clinic kasi naman gusto kong ipa-check up itong ating mata kasi meron akong nafe-feel dito na hindi maganda mga seswang. Kasi ang mata ko ay may something, malabos siya. And Yos is there busy making his omelette. Ayan. You're eating there? Can I see what you eat? Maybe. I need my coffee for you. Ah, ganito din siya. Oh, omelette. Alright. I'm making coffee. This one na. This it's like a... Kahit mga sis, great taste coffee. Bikini man. Say hi to the vlog. Hi, Mia. Hi. So, ayan mga sis. So, matagal na hindi nag-join sa vlog si Yos, of course. So, nahihiya na siya. Parang ganon. So, hindi na siya confident at komportable na mag-vlog-vlog eme. Diba? Parang siyang nahihiya. Pero ako talaga walang hiya mga sis. And of course, mga seswang, gusto ko lang i-flex sa inyo ang aking skin. O diba, nakapag-skincare na tayo. Ang ating Milky Turmeric Himalayan Kojic Soap plus ang ating Nettle Salve. So, ayan ang ating skin mga sesh. O diba? Ang bongga na ng ating skin, wala na ako ditong mga hanas sa mukha kong ganyan. So, if you could see my previous vlog, sa ating previous videos, so, ayan siya, di ba? Nakikita nyo dito mga seswang, ang aking skin ay may white spots dito sa aking noo. So, ayan siya mga sis, di ba? Tapos, kumpara naman ngayon, ito ng aking skin. Ang ganda na niya. Sabon lang yan mga sis. Gawa sa goat milk and turmeric. And of course, meron po siyang Himalayan salt at meron siyang natural kojic. Ayan. So, dalawa po yon, yung may Himalayan separate soap at saka yung wala. Yung milky turmeric kojic. So, another soap din siya mga sis. So, ayan. I-try nyo na. So, ayan mga seswang.
nakalabas na tayo at tara na sa ating eye clinic. So actually malapit lang naman tong eye clinic dito sa ating bahay mga seswang. Siguro mga 3 minutes walk. Ayan, lamig. Lord, umuulan pa pala mga ses. So ayan mga sis, maulan na umaga at malamig. Hindi na ako gaanong outfit ng panglamig kasi malapit lang naman. O di ba? Ayan mga sis, yung puno, wala na siyang dahon. Kasi pa winter na mga sis. So ito mga sis, yung ating optician, nakalagay dito Pulse. Pero sarado pa siya. Kasi sabi niya 9:30. So mamaya, balik tayo mga sis, ang Pulse Optic. So ayan mga sis, bumili ako ng ipit ng buhok, o yung headband, tsaka yung pang ng hair natin. So yes mga seswang, nandito na tayo sa bahay at galing na ako sa ating eye clinic. So actually, siya, parang optician siya mga ses, gumagawa ng mga glasses, nagsusukat ng natin ng mga glasses, ganyan. So ang dami, ang tagal, 1.5 hour ata ako doon na nag-test kasi nahirapan siya sa pag-test doon sa aking right eyes. Kasi naman mga ses, 'di ba, sabi ko, talagang problema ko yung right eyes ko. So ayan, binigyan niya ako ng result. Ito nga pala yung result natin sa ating mata. At gagawa niya ako ng glasses. Pero kailangan ko muna pumunta sa eye doctor mga ses para i-consult yung ating mata. Kasi sabi ko, makati siya na naluluha, parang teary yung mata ko, ganyan. Tapos, parang siyang mahapdi na parang feels burning, ganon. So sabi niya, chinek niya yon. And then pagkatapos niya ako sinukatan ng mata, sabi niya, malaki yung, may grado talaga yung mata, kailangan ng grado. Tapos ito din isa konti, pero mas yung right eyes natin. So ayan, nung sinabi ko yung yung mga nafe-feel ko dito, sabi niya, oo nga pala kasi chinat ko na sa WhatsApp sa kanya. So sabi niya, kukuha daw ng appointment sa eye doctor para ma-check further. Tapos yung result doon, kasama nitong result na binigay niya, ibalik ako doon din, gagawa na siya ng glasses. So yung experience mga sis, ang dami. 3 klase ng test yung ginawa. Una, may pa letters. So malaki talaga yung diferensya ng ng mata ko dito tsaka dito. Mas okay ito hindi. Tapos yon. And then marami siyang test na ginawa, may mga kung ano-ano siyang test na sa akin, ganyan. Tapos ang ganda talaga ng pag-measure nila ng mata, napaka high-tech mga sis. Ayan mga sis! Yan na, tumaas na sila.